Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig dito sa channel na to. May mga taong hindi para sa isa't isa at kahit anong pilit natin, kung hindi talaga sila nararapat na magsama, ay wala tayong magagawa kung hindi tanggapin na ibang tao ang inilaan para sa kanila ng Diyos. Ako po si Elmer at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan namin magkakaibigan noong dumalo kami sa kasal ng pinsan kong si Ate Claribel at kamuntik na kaming mayanggaw dulot ng pagkain ng dinuguan sa resepsyon ng kasala. Ilang araw bago ikasal si Ate Claribel kay Kuya Antonio ay nakatanggap kami ng pamilya ko ng imbitasyon buhat kina ate. Kaya naisipan naming bumiyahe dahil nagmula pa kami sa Bacolod at napakalayo ng destinasyon ng pagpapakasalan. Kasama ko rin ang mga kaibigan kong sina Jimmy at Denise na malapit ding kaibigan ni Ate Claribel. Batanggenyo pa ang napangasawa niya, kaya naman manginginom. Kaya naman nang makarating kami sa bahay ni na Ate Claribel at magkasayahan kami isang gabi, ay kamuntik na kami mapatumba ni Kuya Antonio. Kinagabihan magkakaharap kami ng mga sandaling yon. Kasama pa namin ang mga tiyuhin ko, ama at iba pang kapatid na lalaki ni Kuya. Nakapalibot kami sa isang mahabang lamesa na punong-puno ng mga pulutan. Masaya naman kami dahil marami kaming kwentuhan at pagkain. Hindi ako nabagot dahil likas na palabiro at malakwento ang mga kapatid ni Kuya Antonio. Lambanog, gin at iba pang alak ang mga iniinom namin. Nagkantadasuka-suka na sina Dennis at hindi kaagad nakabalik buhat sa palikuran dahil talagang umiikot na ang kanyang paningin. Tinungga ni Kuya Antonio ang huling tagayan na may lamang lambanog at hindi ko pa talaga siya makitang namumula o nahihilo. "Kuya, ano bang sikreto mo at napakagaling mong uminom ng alak? Parang hindi ka malalason sa inuman at kahit yata dayahin ka namin hindi ka tutumba," sabi ko kay Kuya Antonio. Napatawa siya at ako ay kanyang inakbayan. "Alam mo, Otoy, likas na sa aming mga Batanggenyo ang matatapang at malalakas sa inuman. Teenager pa lang ako, talagang nahasa na ako sa inuman. Ilang case pa ng birang iniinom namin mga magkakabarkada, kaya talagang batikan ako pagdating sa inuman. Hindi pati ako umaayaw hanggat may natitirang alak sa lamesa." Napalunok ako at talagang humahanga kay Kuya Antonio. "Teka, sa inuman po ba kayo nagkakilala ni Ate Claribel?" tanong ng binata kong kapatid. "Hindi, sa trabaho kami nagkakilala, pero tumibay din sa pag-iinom si Claribel nung madalas kami nagkakaroon ng party na panay inuman ng mga kabarkada namin." Maya-maya, may dumating pang isang malaking bote ng alak. Inilapag iyon ng kapatid na lalaki ni Kuya Antonio sa lamesa. "O ayan, pampagising. Ano, kaya pa ba? Hanggat may alak walang susuko, itutuloy natin ang laban." At dahil doon ay nagkatawanan silang lahat at kumuha na naman ng tagayan at ibinuhos ang alak. Pagkatapos ay nagpatuloy ang pagpapaikot nito sa aming mga kalalakihan. Para lamang talagang tubig kung inumin ng pamilya ni Kuya Antonio ang alak. Hindi man lamang sila tinatamaan at hindi rin sila nakakaramdam ng antok at pagsusuka. Hustong pagbalik ni Denise ay eksakto nga sa kanya tumapat ang tagayan na may alak. Napilitan siyang mapangiti habang nakatingin kay Kuya Antonio at maya-maya ay pasimple siyang lumapit at tumingin. Bumulong siya sa akin. "Pare, hanggang umaga ba tayo magiinom? Pakiramdam ko, mahapdi na sikmura ko eh. Wala na ako maisuka, baka himatayin na ako dito sa lamesa." Tumugon ako ng pabulong din. "Pare, inumin mo na ang alak. At pagkatapos sabay-sabay na tayong umangat na tatlo nila, Jimmy. Sa tingin ko, hindi natin kakayanin sina Kuya Antonio, pati pamilya niya. Matitibay sila sa inuman at dihado tayo kung makikipaglaban tayo sa kanila." At ganun nga ang nangyari. Magkakasabay kaming umangat. Ayaw pa kaming paalisin ni Kuya Antonio pero napansin niyang inaantok na ako.
Pasuray-suray na si Jimmy at parang napapasukan na si Denise, kaya hinayaan na rin niya kaming pumasok sa kwarto para makapagpahinga. Inabot sila ng madaling araw sa pag-iinom at sa kinaumagahan ay sumasakit ang mga ulo namin magkakabarkada. Parang hinahampas ng martilyo ang ulo ko sa sobrang sakit, pero kahit masama ang pakiramdam ko ay nagawa ko pang makabangon sa higaan at makapagpalit ng damit. Hanggang-hanga kami magkakaibigan kay Kuya Antonio dahil hindi man lang siya nagkaroon ng hangover at talagang parang tubig lang sa kanya ang alak. Medyo nahihilo pa kami magkakabarkada. Bumati ako sa mga tao na nasa sala at bigla akong nagising nang makita ko si Sonia. Para akong nasa ulap nang umiti siya sa akin. Lumapit ako sa kanya at nag-ayos ng sarili. Hi, kamusta ka, Sonia? Nag-almusal ka na ba? Tara, magkape tayo. At hindi naman niya ako tinanggihan. Magkasabay kami nagkape at saglit na nagkwentuhan, pero hindi pa noon natatagalan ay sandaling napadungaw ako sa may bintana. May nakita akong lalaki na pasilip-silip sa aming tinutuluyang bahay. Nagtataka ako kung bakit hindi siya lumalapit sa may bakuran at hindi tumatawag sa mga nasa loob kung may mahalaga siyang taong hinahanap. Ano naman kayong kailangan niya at bakit nagpapakahirap siyang magpasilip-silip sa labas? Samantalang pwede naman siyang tumawag at sumigaw. Tanong ko sa aking sarili. Inubos ko muna ang aking kape bago lumabas ng bahay. Pagkakita ko sa kanya ay tinanong ko siya. Pre, sinong hinahanap mo? Halika sa loob at baka nandun ang hinahanap mong tao. Bahagya siyang tumingin sa akin at ngumiti. Wala pare. Siguro sa ibang araw na lang at parang abala ang mga tao sa loob sabi niya. Tumugon ako. Oo, abala nga ang lahat dahil ikakasal na bukas ang pinsang ko, si Ate Claribel. Nagulat pa ako dahil biglang lumungkot ang mukha ng lalaki. Pagkatapos ay nagmamadali siyang nagpaalam sa akin. Eksaktong lumabas ng bakuran si Tio Arnolfo at tinawag niya ako. O iho, anong ginagawa mo dito? May kausap ka ba kanina? Bahagya akong lumingon. Hinarap ko si Tio Arnolfo at ngumiti. Tio, kasi may isa po akong nakitang lalaki na pasilip-silip sa bahay. Nilapitan ko po siya at tinanong kung sinong hinahanap niya. At sinabi po niyang sa ibang araw na lamang daw siya babalik. Napakunot ang noo ni Tio Arnolfo at ipinalarawan sa akin ang anyo ng lalaki. Kaya sinabi ko sa kanya ang itsura nito. Bigla siyang natahimik at nagulat ang ekspresyon ng mukha niya. Pero hindi siya nagbigay sa akin ng detalye tungkol sa lalaki. Hindi na ako nag-usisa pa at bumalik na ako sa loob ng bahay. Inabot ng tanghali sa bahay si Sonia kasama ang iba pa niyang mga kapatid at pinsan ko na may paali-aligid sa kanyang binata. Tinanong ko ang kapatid ni Kuya Antonio. Rafael ang pangalan niya. Kapatid siya ng kaibigan ni Kuya Antonio. Isa rin siyang abay. Balita ko, nagbabalak na nga siyang manligaw kay Sonia. Teka, bakit mo natanong? Siguro nagsiselos ka, no? Pero di ba ikakasal na si Kuya Antonio at Ate Claribel? At hindi magtatagal magiging magkamag-anak na rin kayo ni Sonia. Sumagot ako. Oo, pero malayo na kami magkamag-anak. Medyo napepreskuhan lamang ako sa binatang yun. Kala mo naman kung sinong gwapo. Mas gwapo pa naman ako sa kanya. Napatawa ang kapatid ni Kuya Antonio pero kaagad din naman siyang nakabawi. Alam mo, tama yung mga ginagawa mo. Hindi ka natatakot at saka sa pag-ibig naman talaga hindi mo naman mapipili kung sino ang dapat itong itibok. Pero ang mas makakabuti ay itanong mo kay Mama Sherlyn kung papayag siyang maligaw ka kay Ate Sonia. Pero kung ako ang tatanungin mo, botong-boto ako sa iyo sabi niya. Nag-apiran kaming dalawa at pagkatapos nun ay tumabi ako sa aking dalawang kaibigan at kumain kami ng tanghalian sa pagkainan. Hindi ko maalis ang mga tingin ko kay Sonia habang katabi niya si Rafael. Inis na inis ako pero wala akong magawa dahil katabi rin ni Sonia.
Sa isang sulok ang kanyang ama at ina. Humanap na lamang ako ng pagkakataon na makausap kong muli ng sarilinan si Sonia. Kinahapunan, naghanda ang mga magulang ni Kuya Antonio ng masarap na imbutido na ipinatikim sa amin. Nagkatabi naman kami sa upuan ni Sonia. Napakaswerte ko at umalis si Rafael. Nasolo ko ang ilang minuto ng aking babaeng sinisinta. Nagkabiruan kami. Akala ko ay wala nang makakahadlang sa amin, subalit napasulyap na naman ako sa may bintana at nakita ko sa di kalayuan ang lalaki na nakaakyat sa may malaking puno ng mangga at nakamasid sa amin sa may bintana. Huminto ako sa pagsubo ng pagkain. Nagtataka ako kung sino at ano ang pakay niya, kaya pasimple akong lumabas ng bahay at tumingin ako sa may puno, subalit hindi ko na siya natagpuan. Biglang may tumapik sa balikat ko at napalundag ako sa takot. Kinabahan ako dahil doon. Paglingon ko ay nakita ko si Jimmy at nabatukan ko pa siya. Tarantado ka talaga, pare. Bakit mo ako ginulat? Magkakasakit ako sa puso niya sa ginagawa mo eh. Bulyaw ko sa kanya. Napakamot sa ulo si Jimmy. Nagtataka kasi ako, kanina ka pa may sinisipat sa may puno. Ano bang nakita mo? Siguro nang buboso ka, no? Umalma ko sa sinabi niya. Sira ka talaga. Anong palagay mo sa akin, manyakis? May nakita kasi ako lalaki na nakakyat sa sanga ng puno at may tinitignan siya sa loob ng bahay. Parang may hinahanap na tao. Pinagmasdan ni Jimmy ang puno ng mangga, saka siya tumingin sa akin. Wala namang tao sa sanga ng puno ah. Naku, namamalikmata ka lang. Halika na nga at baka mamaya mapaglaruan pa tayo ng laman lupa. Usong-uso pa naman dito ang kwentong kababalaghan. Sumunod na ako sa kanya at nagmamadali kami pumasok sa loob ng bahay. Lumingon pa ako sa puno at talagang wala na nga doon ang lalaki. Baka nga guni-guni ko lang ang lahat ng aking nakita. Kaya kinalimutan ko na lamang ang mga yon. Nagsipag-uwian na din sina Sonia pati ang mga magulang niya. Nagpaalam kami sa isa't isa bago siya lumabas ng bahay. Talagang napakasarap sa pakiramdam na masilayan ko naman ang mga ngiti niya na tumutunaw sa akin. Kinagabihan, naganap ang pasilungan at nagkaroon ng kaunting party sa bulwagan ng bakuran ng bahay. Maraming mga kamag-anak at mga kakilala at kaibigan ang dumalo. Napakaraming tao. Napakasaya nila Ate Claribel at Kuya Antonio nung mga oras na yon. Bukod sa mga palaro sa programa, ay tinatawagan pa ang bawat pamilya, mga kaibigan ng dalawa at isa-isang nagsisiturukan ng mga pera sa damit ng dalawang ikakasala. Nagbigay ako noon ng 100 piso at medyo malaki-laki pa ang halaga noon. Matapos ang paglalagay ng pera ay nagkainuman ang lahat at kumuha na kami ng mga pagkain. Pumila na kami sa mga kaibigan ko at napansin ko na masasarap ang mga putahing nakahain. Nauna sa akin sa pila si Jimmy at Denise dahil gutom na daw sila. Maya-maya ay ako na ang malapit sa mga pagkain. Sumandok na ako ng kanin at inilagay ko sa aking pinggan. Nang makarating ako sa mga taga-silbi ay nilagyan nila ng iba't ibang putahe ang aking plato. Lumakad ako pasulong at umabot ako sa lalaking nasa tapat ng dinuguan. Nilagyan niya ang plato ko at pagkatapos ay nagmamadali akong kumuha ng minatamis at isang basong tubig. Hinanap ko sila Jimmy at Denise. Natagpuan ko sila sa isang sulok katabi ng 3 pang lalaki. Tumabi ako sa kanila dahil may natitira pang 2 upuang bakante. Nagulat pa ako at biglang may lumapit pa sa aking lalaki. Nakangiti siya at naging pamilyar ang kanyang muka at may dala siyang dinuguan at tumabi siya sa amin. Nagsalita ako. Teka, hindi ba ikaw yung lalaki na pasilip-silip sa labas ng bahay? Tumalima siya sa akin. Oo, ako nga. At isa ako sa mga kaibigan ng ikakasal. Nagdala nga pala ako ng niluto kong dinuguan. Sige na, tikman nyo at espesyal yan. Pinagmasdan ko ang dinuguan at mukha nga yung katakam-takam dahil sobrang lapot.
Sandali lang pare, bakit ka nga pala nagdala ng pagkain samantalang cater naman ang pagkain dito? Tanong ni Denise. Bagyang nagulat ang lalaki at nagpakilala. Ako nga pala si Fredo at naisipan kong magluto dahil gusto ko rin na makarating ang ulam na ito kay Claribel at dahil matalik ko siyang kaibigan. Ngumiti kaming lahat. Ganun ba? O sige, titikim lamang kami at yung kalahati ibibigay namin sa kanya. Isa-isa kaming naglagay sa aming mga plato ng kakarampot na ulam nang biglang mapasigaw ang isa sa katabi naming lalaki. Napatingin ako sa plato at nakita ko na nabubulok na karne iyon. Natabig niya ang plato at nahulog sa sahig kung saan ito nabasag at nagkanda pira-piraso. Tumayo ang lalaki at napapasigaw. Aswang! Aswang ang lalaki! Napukaw ang atensyon ng lahat at napatingin silang lahat sa aming direksyon. Napatayo ako at tuluyan na akong nawalan ng gana. Nangilabot ako ng maisip na karne ng tao ang laman ng dinuguan. Nasa panganib ang buhay naming lahat. Biglang umalingaw-ngaw ang tinig ni Tio Arnolfo. Fredo! At dahil doon ay nagkagulo. Itinulak ng lalaki ang aming lamesa at nagtangkang tumakas. Sinalubong pa siya ng iba pang mga kalalakihan subalit nagpumiglas siya at nagmadaling tumakbo. Hinabol namin siyang magkakaibigan. Nagsisigawan ang mga tao at napansin ko si Ate Claribel na nakayakap kay Kuya Antonio. Mabuti na lamang at nasundan nila Jimmy at Denise si Fredo. Subalit malakas ito at nasikmuraan pa silang dalawa. Meron pang sumunggab kay Fredo ng mga kapatid ni Kuya Antonio pero talagang malakas ang puwersa ng lalaki. Hindi nagtagal at biglang may lumapit na albularyo sa mga kaibigan ko at siya na mismo ang kusang kumuha kay Fredo at lumabas silang dalawa ng bulwagan. Kahit papaano ay nagkaroon ng katahimikan at napigilang magsipaglayasan ang mga bisita. Tuluyan pa rin ang kasiyahan at programa na idaos naman ng maayos ang pasilungan. Noong matapos ang programa ay nag-usap-usap ang buong pamilya sa naging kaguluhan. Hindi na pwedeng umatras sa kasal ang dalawa dahil napagplanuhan na ang lahat ng mga dapat ayusin. Nakaayos na rin na sa mismong kasal kaya naman makikipagtulungan ang mga magulang ni Kuya Arnolfo at Ate Claribel sa mga kapulisan maging sa mga tanod upang masiguro ang kaligtasan ng dalawa sa kasal na kasunod na araw. Matapos ang matagal na pag-uusap, ay naghiwa-hiwalay na muna kami at nagsipagpahinga sa aming mga silid. Hindi ako makatulog dahil sa mga naganap. Matagal akong nakatingala sa kisame. Inabot na ako ng 3:00 ng madaling araw bago ako tuluyang nakatulog. Kamuntik pa akong tanghaliin ng gising, mabuti na lamang at ginising ako ng nanay ko. Nagmamadali akong mag-almusal at maligo. Kasunod nun ay ilang minuto akong nagbihis, nagpabango at naglagay ng gel sa buhok bago ako tuluyang lumabas. 8:00 ang kasal, kaya kailangang maaga kami makarating sa simbahan. Nag-ayos ako ng sarili at pagkatapos ay sumakay na lang kami ng tricycle ng mga kabarkada ko at hindi na kami nakisabay sa mga kamag-anak na napakarami at magsiksikan pa kami sa arkiladong kotse. Naupo kami sa may tagiliran na medyo malayo sa mga abay at mga iba pang mga bisita. Nasulyapan namin nila Jimmy at Denise ang mga abay. Panay pasulyap pa sa akin ni Sonia na namukhang Diyosa sa suot niya bilang abay. Halos mapatulala ako sa taglay niyang kagandahan at hindi ko maialis sa kanya ang mga tingin ko. Sa kanya lamang ako nakafocus kahit may iba pang abay na babae na gustong makipagkilala sa akin. Pero hindi ko maikakailang kapatid siya ni Kuya Antonio na hindi rin nalalayo sa aking edad. Pakiramdam ko ay talagang may lihim siyang pagtingin sa akin na hindi niya maamin-amin. Kahit naman ako ay hinahangaan ko siya pero nagpipigil ako ng sarili dahil maraming pumuporma sa kanya at nahihiya ko kay Kuya Antonio. Napakatagal maglakad ng mga abay.
Inabot ng kalahating oras bago lumitaw si Ate Claribel. Inihatid siya ng kanyang mga magulang at pagkatapos ay sinalubong ni Kuya Antonio patungo sa altar. Sumagi na naman sa isip ko si Fredo, pati ang dala nitong dinuguan sa pasilungan. Pero mabilis iyong napawi nang masaksiyan ko ang pagsisimula ng misa. Naging sentimental ang tagpo noong nagsusumpaan na silang dalawa habang nagkakasuotan ng singsing. Napaka-romantiko habang nagsasabihan sila ng pangako ng walang hanggan sa isa't isa. Sa tingin ko ay hindi ko pa iyon kayang magawa sa buhay ko, lalo pat wala pa nga akong kasintahan ng mga panahong yon. Maya-maya, nabasag ang katahimikan nang biglang nagsalita si Jimmy. Sadyang meron talagang mga taong itinadhana ng Diyos para sa isa't isa. Sumabat naman si Denise. Wow, saan mo naman napulot yan, pre? At saka teka muna, paano mo sasabi na katadhana ang dalawang taong ikinasal hanggat hindi sila naghihiwalay at mamamatay silang magkasama? Doon mo lang mapapatunayang itinadhana sila sa isa't isa. Humanga naman ako sa mga sinabi ni Denise. Hoy, saan mo natutunan yan? May pinagdadaanan ka ba? Tanong ko. Wala pare, base lamang yan sa mga obserbasyon ko sa mga kaibigan ko na nagpakasal. Pagkatapos ay naghiwalay. Kung saan-saan pa napadako ang aming usapan hanggang sa matapos na ang misa. Tuwang-tuwa na naman ako nang magtama ang paningin namin ni Sonia. Pakiramdam ko ay pumapalakpak ang tenga ko sa sobrang kasiyahan. Kumuha ng mga larawan ang inarkilang photographer at humanay kami sa altar. Nakatabi ko pa si Sonia kaya lalo akong inasar nila Jimmy at Denise. Napansin pa ako ng kapatid ni Kuya Antonio kaya lalo niya kaming siniksik ni Sonia sa pwesto bago kumuha ng larawan ang photographer. Halos pulikatin ang mga paa ko sa matagal na pagtayo. Kung ano-ano pang anggulo namin sa photoshoot pero okay lang dahil katabi ko naman si Sonia. Hindi na ako naiinip at mas lalo ko pa siyang tinititigan ng malapitan. At walang paglagyan ang matinding kilig at saya ng puso ko. At sa tuwing nasusulyapan ko ang mga ngiti niya, ay ganun na lamang ang labis-labis na kasiyahan na aking nadarama. Nang makalabas sa simbahan ang dalawang bagong kasal, ay naghagis ng bigas ang mga tao at kasunod nun ay nagkanya-kanya na kaming sakay sa mga sasakyan patungo sa resepsyon ng kasal. Bago sumapit ang alas 12, ay nakarating na kami sa resepsyon. Isang simpleng malaki at malawak na hall iyon na may mga nakahaing mga pagkain at may mga magagandang disenyo ang mga dekorasyon. Kasyang-kasya ang mga bisita. Ilang minuto bago dumako sa pagtatanghalian, ay sinimulan na ang programa. Nagsubuan muna ng cake ang bagong kasal, pagkatapos ay pinalipad ang mga ibon at kasunod nun ay isinagawa ang paghahagis ng bukit. Hustong si Sonia pa ang nakakuha ng bukit kaya nakaramdam na ako ng hindi maganda. Mukhang pagkakaisahan ako sa kasalan o may iba pang lalaki makakakuha ng garter at makakapareha ni Sonia. Pahamak pa ang kinuhang MC dahil sa isa-isa pang tinawag ang mga pangalan namin mga kabinataan. Binalak ko sanang pumunta sa palikuran kaso ay nahuli ako nina Jimmy at Denise. At sa hindi ko inaasahan, ako pa ang nakaagaw ng garter. Lumakas ang mga kantsawan at sigawan ng mga kabinataan. Pulang-pula ko sa hiya nang magkatabi kami ni Sonia at kami pa ang naging magkapareha. Kinantsawan pa ako ng mga bagong kasal, pati mga magulang ko, at naniniwala pa silang kung sinong makakasalo ng bukit at makakakuha ng garter ay sila ang kasunod na ikakasal. Nagpasalamat na lamang ako noong matapos na ang programa at nagsalita ang MC na pwede na kaming pumila para makakain. Pumila na kami ng mga kaibigan ko at napansin ko na masasarap ang mga putahing nakahain. Sa mga sandaling yun ay nauna ang mga kaibigan ko na kumuha ng mga pagkain. Sumunod naman ako at pagkatapos ay naghanap kami ng pwestong makakainan. Mabuti na lamang at tinawag kami ng pamilya ni Ate Claribel at doon kami pumwesto sa katabi nila. Nag-umpisa na kaming kumain at napadako na naman ang usapan namin kay Fredo.
kaya hindi ko napigilang mapatanong. Sino po ba si Fredo at bakit nanggugulo siya sa kasal ni ate? Tanong ko. At si Tio Arnolfo ang sumagot sa katanungan ko. Si Fredo ang dating taga-suyo ni ate mo Claribel. Magaling din siyang magluto at matagal na siyang may lihim na pagtingin kay Claribel. Naging magkasintahan sila subalit nang malaman nito na aswang si Fredo ay hiniwalayan niya ito at iniwasan. Hindi matanggap ni Fredo na may iba na minamahal si Claribel at ikinasal pa siya. Kaya gumaganti siya at idinadamay pa niya ang ibang tao para malason at mayanggaw. Namilog ang mga mata naming magkakaibigan. Hindi namin alam na mayroong ganoong kwento si Ate Claribel. Wala akong kaalam-alam na may dati pala siyang kasintahang aswang. Marahil ay hindi iyon ipinaalam ng pamilya niya sa iba naming mga kamag-anak upang maprotektahan ang pamilya nila, pati ang kanilang reputasyon. At sigurado akong tutol din ang mga magulang ni Ate Claribel kay Fredo, kaya posibleng may kaugnayan din sila sa paghihiwalay nilang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay lumibot ang bagong kasal sa bawat lamesa na may dalang alak. Ang bawat isang matapatan ay umiinom ng alak sa kopeta at naglalagay ng pera sa damit ng dalawa sa pamamagitan ng aspile na itinutusok sa kanilang mga damit. Hustong napatapat ang mag-asawa sa aming lamesa at hindi kami nakaligtas sa kanila. Isa-isa kaming nakatikim ng alak at humalakhak pa sa akin si Kuya Antonio, saka ako tinapik sa balikat. Naglagay ako ng 200 sa damit niya at ganoon din na lamang ang pasasalamat niya sa akin bago pa sila lumipat ng papuntang ibang lamesa. Marami pang mga palabas ang naganap sa kasal. May mga nagpaabot pa ng mensahe at mga regalo, kaya naman natagalan bago matapos ang programa. Hindi naman kami nainip dahil maraming pagkain at hindi na kami nangamba dahil may inimbitahang mga pulis at tanod sa kasal at kahit saan ako mapasulyap ay hindi ko nararamdaman ang presensya ni Fredo sa buong paligid. Sumapit ang gabi at nagsipag-uwian na kami. Nakasabay ko pa sa paglalakad si Sonia kaya naman pinagsulong muna kami ng mga kaibigan ko. Nagkamustahan kami at pagkatapos ay nagkukwentuhan. Uuwi na din ba kayo ng pamilya mo bukas? Tanong ni Sonia. Hindi ko pa alam eh. Baka sa isang araw pa kami umalis. Bakit mo nga pala natanong? Pasimpleng na pangiti si Sonia. Wala naman. Gusto lang sana kita makasama pa at makausap ng matagal. Wala kasi tayong ibang panahon para magkita. At isa pa, napakalayo ng destinasyon ninyo. Sa tingin ko ay matatagalan na naman bago tayo magkita muli. Huminto kami sa paglalakad at maingat kong hinawakan ang mga kamay ni Sonia. Alam mo, pwede pa naman tayo magkita eh. Iyon ba ay kung hahayaan mo akong bumisita sa inyo at umakyat ng ligaw? Sabi ko rito. Tumugon si Sonia. Teka, hindi ba't magiging magkamag-anak na tayo dahil pinsan mo si Ate Claribel? Oo, pero malayo na nila akong kamag-anak dahil sa nabibilang na ako sa 3 henerasyon ng pinsan niya. Hindi na halatang magkamag-anak tayo. Hinampas niya ako sa braso at nagkatawanan kami. Hoy anak, sumakay na kayo ni Sonia sa kotse, kasya pa naman kayong dalawa dito. Kaysa naman sumakay pa kayo ng tricycle pag uwi. Pagyaya ng nanay ko. At dahil doon ay sumakay na kaming dalawa, nagkasya nga kami sa kotse at hindi namin maalis ang pagsulyapan sa isa't isa. Naku naman, lalanggamin tayo niyan dito eh. Tumigil nga kayo sa pagliligaw tingin ninyo. Saad ni Denise na halatang nagpaparinig. Sumigunda pa si Jimmy. Oo nga. Hindi magsabi ng nararamdaman, patorpi-torpi pa. Napalingon sa amin ang ina ni Sonia, kaya lalo akong napahiya. Siniko ko ang aking 2 kaibigan at sinenyasan silang tumahimik. Nakinig naman sila sa akin at nanahimik na lamang sila sa isang tabi. Pag uwi namin sa bahay ay humiwalay na ang pamilya ni Sonia at sa kabilang bahay sila nagpahinga. Inakala ko noon na tatapos na ang kalbaryo. Hindi pa pala. Papasok na kami ng mga kaibigan ko sa kwarto
Nang biglang dumating si Kuya Antonio at nabanggit niya sa tatay at tiyuhin ko na nawawala si Ate Claribel sa loob ng kanilang bagong bahay at kahit saan ay hindi niya ito mahanap. Nagdududa siya na baka dinukot si Ate Claribel ni Fredo at dinala kung saang lugar. Nabahala ang tatay at tiyuhin ko. Kumuha sila ng rifle at itak. Pagkatapos ay nagpa siyang pumunta sa bahay ni Capido na siyang tumangay kay Fredo sa resepsyon ng kasal. Nagpumilit kami sumama sa kanila para may kasama sila kung anuman ang mangyari. Pumayag naman ang mga kalalakihan at sumama nga kaming tatlong magkakaibigan. Naiwan sa bahay ang aking dalawang binatang kapatid na sina Ponce at Christopher at sila ang nagbantay sa aming mga ina at tiyahin at iba pang mga kapinsan na babae. Lumabas kami ng bahay at pumunta sa bahay ng albularyo. Pagkadating namin ay sinalubong kami ni Capido. Piniliwanag namin ang nangyari at nagulat siya sa kanyang mga nalaman. At talagang makulit si Fredo. Pinayuhan ko na nga siyang huwag manggugulo sa kasal ni Claribel at hayaan na itong maging masaya sa piling ni Antonio. Ay hindi pa rin siya nakinig. Alam niyo po ba kung saan matatagpuan? Tanong ni Kuya Antonio. Alam ko, sa may burol doon mismo sa tapat ng puno ng Nara. Sa tingin ko doon niya dadalhin si Claribel dahil iyon ang lugar ng kanilang tagpuan noong magkasintahan pa sila. Naniwala naman kaming lahat at nagkaisa kaming pumunta sa burol upang magbaka sakaling matatagpuan namin si Ate Claribel. At hindi nga nagkamali si Capido. Inabutan namin sa burol si Fredo na buhat-buhat si Ate Claribel habang nakasuot pa ito ng trahe de boda. Umiiyak siya at sumisigaw habang sinasambit ang pangalan ni Kuya Antonio. Ibinaba siya ni Fredo at pinipilit na sumama sa kanya. Sumigaw si Kuya Antonio at lumapit kami sa kanila. Pakiusap Fredo, pakawalan mo na si Claribel. Hindi ka niya mahal. Ako na ang mahal niya. Kaya ako ang pinaksalan niya. Marami ka pang ibang babae na makikilala na magmamahal sa iyo ng tapat. Sabi ni Kuya Antonio. Hindi. Akin lamang si Claribel at ako ang mahal niya. Wala nang iba. Buntal ni Fredo. Lumuluha namang nagsalita si Ate Claribel. Nagmamakaawa ako sa iyo, Fredo. Palayain mo na ako. Hindi mo ako pag-aari. At patagal na tayo naghiwalay. Kalimutan mo na ako at ang nakaraan natin. Mabuhay ka na ng tahimik. Gusto kong maging maligaya sa piling ng aking minamahal. Alam ko na nasaktan kita. Patawarin mo ako sa kasalanan ko sa iyo. Pero hindi kita mahal. Kaya wag mo nang ipilit ang sarili mo sa akin. Umiling-iling si Fredo at hindi malaman ang kanyang gagawin. Fredo, kung hindi ka makikinig kay Claribel at ipagpapatuloy ang ginagawa mo, talagang mapipilitan na akong saktan ka upang pahirapan ka at patayin ka. Makinig ka sa kanya dahil alam niya ang mas makakabuti para sa inyong dalawa. Hindi na siya ang dapat mong mahalin dahil may mahal na siyang iba. Sinasayang mo lamang ang buhay mo. Manlalaban pa sana si Fredo pero bigla siyang hindi nakagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Silyado ang lugar na kinatatayuan mo at kapag kumilos ka ng masama ay katapusan na rin ang buhay mo. Mamili ka bago magbago ang isip ko. Pakakawalan mo si Claribel at magpapakalayo-layo ka o itutuloy ang pagpapatay ko sa iyo. Tanong ni Capido. Namayani ang katahimikan at pagkatapos ng ilang sandali ay lumuluha na si Fredo. Claribel, patawarin mo ko. Dahil naging sakim ako sa pagmamahal ko sa iyo. Iniisip ko lamang ang sarili ko at nagpadala ako sa galit ng maghiwalay tayo. Pero kahit kailan, hindi nawala ang pagpapahalaga ko sa iyo. Masyado ako nasaktan ng iwan mo ko. Sana, mabigyan mo pa ako ng ikalawang pagkakataon para mapatawad ako at pagsisihan ng mga kasalanang nagawa ko. Unti-unting bumalik sa normal ang katawan ni Fredo. Malaya na siyang nakakakilos at nahaplos pa niya ang mukha ni Ate Claribel. Nangusap naman si Ate Claribel. Oh Fredo, pinapatawad na kita at hangad ko mahanap mo ang hinahangad mong kasiyahan.
Nagyakapan silang dalawa at pagkatapos nun ay mabilis na kumala si Fredo at kumaripas siya ng takbo hanggang sa maglaho siya sa kariblan. Dumaluhong kami sa harapan ni Ate Claribel at binuhat siya ni Kuya Antonio. "Mahal ko, tumigil ka na sa pag-iyak. Wala na si Fredo. Wala nang ibang makapagpahiwalay pa sa atin." Tumigil naman sa pag-iyak si Ate Claribel at nagsipag-uwian na kaming lahat. Pagbalik ko sa bahay ay nakatulog na din ako ng mahimbing at may naramdaman akong malaking ibon na nagkahig sa bintana. Naisip ko na posibleng si Fredo din ang nagbalat kayong malaking ibon na gustong makapasok sa loob ng kwarto. Hindi pa kami nakauwi sa kasunod na araw dahil nagkaroon pa kami ng kaunting kasiyahan sa kabila ng mga nangyari sa bagong kasal. Sa kasunod pang araw kami nakabalik sa aming lugar. Nagpaalam na din ako kay Sonia at ipinagnilay-nilayan ko na muna ang mga bagay-bagay. Bumalik kami nila Jimmy at Denise sa aming mga regular na trabaho. Base sa aming naging karanasan, masasabi ko po na kahit anong pilit nating maibalik ang pagmamahal sa atin ng ibang tao, kung matagal na silang sumuko at wala na silang pagmamahal na natitira para sa atin, ay huwag na nating ipagpilitan ang ating mga sarili. Sa kaso ni Fredo, nagmahal siya subalit bawal at hindi talaga maaari. Ginawa niya ang lahat kahit mali at nasaktan pa niya si Ate Claribel. Pero sa huli ay nakamtan naman niya ang kapatawaran na nararapat para sa kanya. Sa salukuyan ay may sari-sarili na kami mga pamilya. Hindi kami nagkatuluyan ni Sonia dahil napag-isip-isip ko na kahit pagbaliktarin pa rin namin ang lahat ay talagang magkamag-anak kami at nawalan na din kami ng komunikasyon. Ibang babae ang napangasawa at nakatuluyan ko. Sina Jimmy at Denise ay may mga asawa at anak na rin. At pare-parehas din kaming umangat ang posisyon sa aming mga trabaho. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat sa inyong pakikinig at more power sa inyong channel.